Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, Alamul Malaikatul Abrar, ang daigdig ng mararangal na mga anghel. At tiyatalakay na nga natin yung relasyon o ugnayan ng mga anghel sa mga mananampalataya. Natalakay na natin ng mga anghel, sila ay nagmamahal sa mga mananampalataya at sila ay naggagabay sa mga mananampalataya. At ngayon insyaAllah, itutuloy natin ito doon sa pagpapadala o pagpaparating ng salawat ng mga anghel sa mga mananampalataya. So una, siyempre nabatayan dito ay ang pagpapadala ng salawat. Ng salawat nga na ito, katulad ng natalakay natin, ito ay ang pagpupugay o pagpupuri. Unang-una kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong ayah doon sa chapter 33 verse 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tunay na si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagpaparating ng kanilang salawat sa propeta, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang sala nga na ito, ang sala na ito, hindi ito sa konteksto ng sala na pangalawang arkanul Islam, hindi. Ito ay sala bilang pagpupugay, pagpaparangal, pagpuri kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, maaaring mangyari din naman ito para sa mga mananampalataya. Mula sa mga anghel para sa mga mananampalataya. So sa parehong ayah, sa verse 43, Huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Si Allah, siya ang nagpaparating ng salawat sa inyo. Yun nga yung pagpupugay ng tinutukoy dito na alaykum, yung mga mananampalataya. Siya ay nagpapadala sa inyo ng salawat at gayon din ng kanyang mga anghel. Sa mga anghel na unang natukoy kanina doon sa unang aya na binasa natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila nagsasalawat. At ngayon sa mga mananampalataya sa pangkalahatan. Huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Si Allah at ang mga anghel ay nagpaparating sa inyo ng salawat upang alisin kayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Actually, sa translation mas proper, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, upang alisin kayo mula sa mga kadiliman, plural, patungo sa liwanag. So maraming kadiliman pero nag-iisang liwanag. Maraming kadiliman dahil ang dhulumat na tinutukoy dito, kadiliman ng kufur, kadiliman ng shirk, kadiliman ng pang-aapi, kadiliman ng mga kasalanan ng tao, patungo sa nag-iisang nur. Ang relihiyon ni Allah, ang Islam. Patungo sa nag-iisang nur, at ito nga ang tinutukoy dito ay ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam. Nang salanga na tinutukoy dito ay mula kay Allah para sa mga mananampalataya. At gayon din ng mga anghel, sila ay nagpupuri sa mga mananampalataya. Na parehong-pareho doon sa naunang natukoy na si Allah ay nagpupugay o nagpaparating ng kanyang salawat. Gayon din ng mga anghel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So yung sala na ito, iniulat ni Imam al-Bukhari. Hanapin nga natin yan. Hanapin natin yung Arabic ng hadith. Wassalatu minallahi ta'ala sana'uhu alal abdi enda malaikatihi. At ang sala na tinutukoy nga dito ay ang pagpaparangal ni Allah sa kanyang mga alipin at gayon din ang kanyang mga anghel, o mauunawaan nito na pinupuri ni Allah ang mga tao, ang mga alipin niya, mga mananampalataya sa kanyang mga anghel. Pinagmamalaki ni Allah sa kanyang mga anghel ang mga mananampalataya. Siniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abu al-Aliyah, as-salatu minallah, sa sinasabi, ang sala na ito, ang salawat, yung pagpaparating ng pagpupugay o pagpuri, ito ay nanggagaling kay Allah at ito ay ang mismong rahmah ni Allah. Itong mismong rahmah ni Allah. So itong sala na ito, kung ang sala ay nanggagaling sa mga anghel, so kung ang salawat, di ba 2 beses tinukoy dito, para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam especially, at para sa mga mananampalataya generally, pero parehong ang salawat ay nanggagaling kay Allah at sa mga anghel. Kapag galing kay Allah, ang tinutukoy dito ay habag. Wa ammas salatu minal malaikati fabima'na ad-du'a'u linnas. Ang salawat ng mga anghel para sa mga mananampalataya, unang-una, ay ang pananalangin nila para sa mga tao. Nananalangin ng mga anghel para sa mga mananampalataya, wal istighfaru lahum, at paghingi nila ng tawad para sa mga mananampalataya, wahada ma sanatawaddahu fima yati. At ito'y lilinawin nga dito sa susunod na bahagi. So merong mga namadij kung paano ang salawat na ito umiiral. Namadij minal a'malil lati tusallil malaikatu ala sahibiha. Ang mga gawain o mga uri ng gawain na ang mga anghel ay nagpapadala ng kanilang salawat sa gumagawa nito. Sa mga gumagawa nito. So meron ditong tinukoy na 6 o 7. Pangilang letter ba yung G? 7, di ba? Tama ba? A, B, C, D. Pag 7 yung tinukoy dito. Nakaano kasi ito naka-outline. So yun nga, dati nalito tayo sa Roman numerals. So dito naman, hindi siya 1, 2, 3, A, B, C, D. So may 7 na tinukoy. So enumerate natin muna uli yung 7 inshallah. Una, nagpapadala ang mga anghel. At syempre kapag nagpadala yung mga anghel ng salawat, so maaring kabilang na rin dito si Allah, okay? Dahil walang ginagawa ang mga anghel na independent sa irada o kagustuhan ni Allah. Lahat ay nasa pagtatakda ni Allah. Okay, so 7 ito. Una, nagpapadala ang mga anghel ng salawat sa mga tao na nagtuturo ng kabutihan. Yung mga nagtuturo ng kabutihan. Pangalawa, yung mga naghihintay para sa salatul jamaah. Halimbawa, nasa masjid, dinihintay nilang pagsisimula ng sala, nagpapadala sa kanilang mga anghel ng salawat. Pangatlo, ang mga nagsasala sa unang saf, sa unang linya ng sala. Pang-apat, yung mga tao na pinupunan nila ang mga patlang, yung mga gap sa pagitan ng mga nagsasala. So merong gap, pupunan niya, umaatras siya o umaabante, pupunta sa gilid, kumbaga. Hindi umaatras na pupunta ka sa kabila. Ang ibig sabihin, aatras papunta sa kanan o pakaliwa. So, ang mga anghel ay nagsasalawat sa kanila. Kasi mahalagang bagay ito. Ang pagiging kompleto ng saf ay wajib.
Okay? At dito nakasalalay ang pagiging kompleto ng gantimpala ng sala ng mga nasa jama'ah. Okay? So malaking bagay ito, hindi ito pwedeng mamaliitin. Yung pagiging diretso at pagiging kompleto ng saf ng mga nagsasala. Sumunod na tinukoy yung mga kumakain ng sahur bago ang fasting. Panlima yun. At pang-anim, yung mga tao na bumabanggit ng salawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga nagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam, o kaya nagsasabi ng Allahumma salli ala Muhammad. At pang-anim o pang-pito, ang mga anghel ay nagpapadala ng kanilang salawat sa mga dumadalaw sa may sakit. Dumadalaw lang. Paano pa kaya yung nangangalaga sa may sakit? Okay? Sulitin natin, 7. Ang mga anghel ay nagpapadala ng kanilang salawat. Salawat, ibig sabihin, nananalangin sila para sa mga tao na ito. Nagtuturo ng kabutihan, naghihintay ng salatul jama'ah. Pangatlo, nagsasala sa unang hanay ng sala. Pang-apat, yung pumupuno sa mga patlang sa mga hanay ng sala. Panlima, ang mga kumakain ng sahur upang mag-fasting. Pang-anim, ang mga nagsasalawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pang-pito, ang mga dumadalaw sa mga may sakit. Okay, so yung una, muallimun nasil khair. Yung mga nagtuturo sa mga tao ng kabutihan. Sa hadith na iniulat ni Imam At-Tirmidhi mula kay Abi Umama, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi jahriha wa hatta al-hut yusalluna ala muallimin nasil khair." Tunay na si Allah at ang kanyang mga anghel at ang mga nilalang sa langit at lupa. Kahit ang mga nilalang sa langit at lupa, kahit yung langgam na nasa butas nito, o kahit ang isda, lahat sila ay nagpapadala ng salawat sa mga tao na nagtuturo ng kabutihan sa mga tao. So dito, tinukoy, hindi lang mga anghel ang nagbibigay ng salawat, pati iba pang mga nilikha ni Allah. Yun nga, tunay na si Allah at ang kanyang mga anghel, ang mga nilalang sa langit, sa kalangitan at lupa, kahit ang langgam na nasa butas nito, kahit ang isda, ay nagpapadala ng kanilang salawat sa mga nagtuturo ng kabutihan sa mga tao. Yung kabutihan dito, pangkalahatan. Lahat ng uri ng kabutihan, not necessarily Islamic, okay? Kasi pwedeng meron namang kaalaman na hindi naman Islamic, pero magdudulot ng kabutihan sa mga tao. Okay? Nagturo ka paano mag-farming, nagturo ka paano manahi, nagturo ka paano magmaneho, at iba pang mga katulad nito. Pangalawa, alladina yantadiruna salatal jama'ah, silang mga naghihintay para sa salatul jama'ah. Ibig sabihin, hinihintay nila susunod na sala. Iniulat ito ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi majlisihi." Tunay na ang mga anghel ay nagpapadala ng salawat sa sino man sa inyo na nananatili o hanggat nananatili siya sa kanyang kinaupuan. Kinaupuan niya pagkatapos ng sala. So pagkatapos ng sala, naupo na siya doon at inihintay niya ang susunod na sala. Ang anghel ay nagpapadala sa kanya ng salawat. At general din ito. Hinintay mo yung susunod na sala pero kailangan mong lumabas para magwudu uli, mag-CR. May reward ka na nun, inshallah, kasi nandun na yung intention mo na hintayin ang susunod na sala. O maaaring mangyari sa kalagayan natin ngayon, nag-lecture tayo habang naghihintay ng susunod na sala.
So pwede rin na may gantimpala tayo mula rito, inshallah. Siyempre, naroon pa rin yung hadith na majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimur rahmah. Nakalimutan ko. Illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika wa nazalat alaihimur rahmah. Walang sino mang mga tao ang nagtitipon sa mga bahay ni Allah na nag-aaral ng salita ni Allah. Pinag-aaralan nila yung aklat ni Allah. At dito, not necessarily pag-aaral ng pagbasa ng Quran. Okay? So sinasabi ng mga scholar, ito ay sa kaalamang Islamiko sa pangkalahatan. Walang sino mang magtitipon sa mga masjid, liban na lang na bababa sa kanila ang kapanatagan at dadalo ang mga anghel at babalutin sila ng pakpak ng mga anghel at papalibutan sila ng mga anghel. So, yun ang isa sa mga kabutihan ng pagtitipon para sa pag-aaral. Kabutihan ng pag-aaral. So, ito ay maaring nangyayaring sabay na hinihintay mo yung salah tapos nag-aaral ka. So, maaring dumoble pa nga yung reward, inshallah. So, sumunod nga na nabanggit dito, kaya ako nabanggit yung wudu. So, sinabi nga dito, sinasabi ng mga anghel, Taqulu Allahumma magfir lahu, Allahumma arhamhu. Yung mga anghel, nananalangin sila para doon sa tao na naghihintay para sa susunod na sala. O Allah, patawarin mo siya, o Allah, kahabagan mo siya. Malam yuhdith, hanggat hindi nasisira ang kanyang wudu. So, ibig sabihin, kung lalabas siya, maaaring mapuputol na yung salawat ng mga anghel para sa kanya, pero nagkaroon na ng salawat para sa kanya. At pagbalik niya, maaari itong mag-resume, inshallah. Pangatlo, yung mga tao na nagsasala sa unang hanay, iniulat ito ni Abu Dawud mula kay Al-Bara bin Azib, radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal. Tunay na si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagpapadala ng kanilang salawat doon sa mga tao na nasa unang hanay. Doon sa mga tao na nasa unang hanay. At sa iba pang ulat doon kay Imam An-Nasai, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil mutaqaddimah. Tunay na si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagpapadala ng kanilang salawat sa naunang mga linya. So maaring hindi lang yung una, pati yung pangalawa kung maraming linya ang sala. Agad din iniulat ni Ibn Majah mula kay Al-Bara bin Azib. Hadith ito na iniulat ni Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awwal. Tunay na si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagpapadala ng salawat sa mga nasa unang hanay. Sumunod, pang-apat, alladina yasudduna al-farja bayna as-sufuf. Silang mga kumukompleto sa mga patlang sa linya ng mga nagsasala sa masjid. Iniulat ito ni Ibn Majah mula kay Aisha, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yusalluna as-sufuf. Hindi ito yusalluna. Yasiluna as-sufuf. Yan. So yung sala, may kinalaman nga siya sa sila. Wasala yasilu. Hindi to yusallun, yasilun. Yasilun. Tunay na si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagpapadala ng kanilang mga salawat alalladina yasiluna as-sufuf. Yasiluna. Tama, yasiluna as-sufuf. Wala kasing ano dito, walang haraka. Yasiluna as-sufuf. Mga nagdurugtong sa sufuf. Kasi technically, kapag may patlang, nakita mo yung patlang,
Yung tao ayaw gumalaw, ayaw niyang tumabi doon sa kagalit niya. Ayaw niyang tumabi. Tapos puwesto ka doon sa pwesto na yon para makompleto yung saf, sila yon. Ito yung tinutukoy dito. Yasiluna sufuf, na technically kasi, di ba yung saf, diretso, tapos may patlang, gano'n. Ibig sabihin magkahiwala yun. Pag pumunta ka sa gitna, pinagdugtong mo yun. So kaya yasiluna as-sufuf. Nagdurugtong sa sufuf. Again din sinabi, waman sadda farjata rafa'ahu Allahu biha daraja. Waman sadda farjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan. Sino nagulat ito? Si Ibn Majah rin pala. Iniulat din ito ni Ibn Majah. Karugtong pala din ito ng hadith. So niya, sino daw ang magdugtong o pumuno sa bakanteng pwesto sa saf ng mga nagsasala, itataas siya ni Allah, iangat siya ni Allah sa isang antas na mas mataas. O iangat siya ni Allah sa mas mataas na antas ng isang antas. Sumunod panlima, alladina yatasahharun. Yatasahhar, ibig sabihin kumakain ng sahur. Inuulat ni Ibn Hibban na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Tunay na si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagpapadala ng salawat sa mga kumakain ng sahur. Ito yung pagkain bago mag-fasting. Sumunod, pang-anim, alladina yusalluna alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Silang nagpapadala ng salawat para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagantihan sila ng mga anghel ng salawat din. Iniulat ni Imam Ahmad na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yusalli alayya illa sallat alayhi al-malaika. Walang sino mang alipin ni Allah ang magpadala ng salawat sa akin, liban na lang na ang mga anghel ay babati rin ng salawat para sa kanya. Madama yusalli alayhi, habang siya ay nagpaparating ng salawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyakillu al-abdu min dhalika aw layukthir. At maaaring gawin ng tao na konti o marami ang kanyang salawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung mga anghel, habang nire-recite natin yung salawat, merong salawat din na igaganti sila, inshallah. Sa bawat isa sa mga salawat na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi dapat maging kuripot ang Muslim sa pagbanggit ng sala alan nabi. Every time mababanggit ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung siya mismong nagbanggit, sabihin niya, o kung marinig niya ito, sabihin niya rin. Okay? Kung marinig niya ito, sabihin niya rin. Meron kaming video, pre-produce namin yun matagal lang, 5 years ago. Yung narrator, binabasa niya kasi nandun sa libro. Walang nababanggit doon na sallallahu alaihi wasallam. So nung lumabas yung video, nababanggit lang Muhammad, walang sallallahu alaihi wasallam. May nag-comment, ba't hindi kayo nagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam? Eh sabi ko, narinig mo di magsabi ka. Hindi yung pinupuna mo, yung hindi nagsabi, ikaw magsabi rin. Punahin mo yung sarili mo. Pero actually may tama naman siya. Na-bad trip lang ako sa comment niya, pero siyempre, may punto rin ako na kung hindi mo narinig, edi ikaw mismo sabihin mo sa sarili mo ang sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi lang naman sinasabi yung kapag sinasabi mo yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi rin yung pag marinig mo yung Muhammad. Okay? Yun yung punto ko doon. Na siya, narinig niya, edi mag-sallallahu alaihi wasallam siya. Ganun kasimple, ganun kadali. Hindi na kailangan mang-away. Sumunod, sino ba yan? Panghuli, pampito, panghuli ngayong gabi, insyaAllah. Alladina yauduna al-marda. Yung iyada, ito na yung pagdalaw sa may sakit. Nadalawin mo lang yung may sakit. Oh.
Not necessarily may dala ka, okay? Ba merong may sakit? Kahit anong klaseng sakit pwede mong dalawin. Pero syempre, mas maganda yung may pasalubong ka. Diba? Ba si ating may rayuma, o pupunta sa bahay. O, may dala kang may dala kang, wag na flowers, parang sayang pera. Ano na lang, prutas, ganun. So yung pagdalaw sa may sakit, generally may reward. At isa ito, yung salawat ng mga anghel para sa kanila, sa dumadalaw. Iniulat ito ni Abu Dawud, at ito ay mula kay Ali radiyallahu anhu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yaudu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakun yastaghfiruna lahu hatta yusbih." Na walang sino man ang dadalaw sa isang may sakit sa gabi, liban na lamang na ang 70,000 na mga anghel ay sasama sa kanya sa pagdalaw. At ang bawat isa sa mga ito ay nananalangin ng kapatawaran para sa kanya hanggang sa dumating ang umaga. Hanggang sa dumating ang umaga. So napakalaking gantimpala sa pagdalaw sa may sakit. So tinukoy dito gabi, pero syempre hindi naman ito applicable lang sa gabi. Okay? Pwede rin dumalaw sa umaga o anumang araw, inshallah. So lahat sila, yung 70,000 anghel ay hihingi ng tawad para sa kanya. Bahagi nga rin yun ng salawat hanggang sa mag-umaga. Wa kana lahu kharifun fil jannah. At siya ay bibigyan ng kharif, yung panustos sa paraiso, na tinutukoy dito yung mga tao na dumadalaw sa may sakit, bukod doon sa paghingi ng tawad sa kanila, para sa kanila ng mga anghel, doon sa paraiso, pagpasok niya sa paraiso, makikita niya rin ang gantimpala ng pagdalaw niya na ito sa may sakit. Alhamdulillah. So malaki ang gantimpala dito, inshallah. So ito yung ito yung pito na mga pagkakataon na mga anghel ay nananalangin para sa mga mananampalataya. At maring meron pang iba. Meron pang ibang mga pagkakataon na ang mga anghel ay nananalangin para sa iba. Halimbawa, yung hadith na yung lalaki raw o yung tao daw na nananalangin para sa kanyang kapatid ng anuman at lihim siyang nananalangin para sa kanyang kapatid, ang anghel ay magsasabi, "Amin, wala ka mithluhu." Ang mga anghel ay magsasabi ng amin at sumaiyo rin. So kung magdua ka para sa kapatid mo na sana yumaman siya, ganun din ang sasabihin ng anghel, sana yumaman ka. Okay? Totoo. Hanapin ko nga yung hadith na yan. Nakalimutan ko lang yung Arabic Tapos nakalimutan ko rin kung siningan. Kaya nga, yung inggitero, kung sa halip na naiinggit siya doon sa tao na yung pinainggitan niya, magdua na lang siya na, kumbaga, magkamit pa yung tao. Kasi kahit anong dua sa kabutihan kahit anong dua mo na kabutihan para sa iyong kapatid, para sa mananampalataya, sasabihin din ng anghel at sumaiyo rin. Okay? So yung inggitero, hindi magdudua yun. Nawawala sa kanya yung pagkakataon na magkamit ng ganitong reward, inshallah. Kaya nga may mga brother nagiging joke na lang ito Yung iba nagdudua, sana makapangasawa ka ng 2. Sana makapangasawa ka ng 3, 4. Kasi gusto nila mag-amin din yung anghel. Nabasa nung asawa yung comment niya o yung post niya. Galit na galit yung sister kasi alam niya rin yung ibig sabihin nung pagdudua ng Muslim para sa kanyang kapatid. Kasi mangyayari din sa kanya yun, inshallah. Na kung hindi man mangyari nga, eksakto, dudulitin ni Allah na makuha pa rin ng tao ang gantimpala nito, inshallah. So itutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.